Ang pelikulang ito ay base sa tunay na kwento. Noong Hunyo 25, 1950, sa tulong ng Russia, nasakop ng North Korea ang South Korea. Sa loob ng isang buwan, umatras patungong ilog ng Nokdong ang mga taga-timog, ang pinakakatimugang rehiyon. Upang maitulak pabalik ang mga kalaban, pinangunahan ni General MacArthur ang operasyon ng pagdaong sa Incheon at nagpakalat ng mga panlilinlang na pag-atake sa Wonsan, Jumunjin, Kunsan at Jiangsari. Sa kakulangan ng mga tauhan, isang barkong tinatawag na Munsan na may sakay na 772 na mga batang kadete ang nagtungo sa Jiangsari isang araw bago ang pagdaong sa Incheon. May nakikita ka? Walang makita kahit ano. Ay, yung pinakapangit na araw pa talaga yung pinili mo, no? Dapat kasi hinintay mo munang dumaan yung bagyo eh. Dapat makadaong tayo bago ang 15. Pero nagsayang tayo ng isang araw sa pier. Alam ba ng mga kalaban na parating tayo? Alam mo ba na napakaraming espiya ang naglipa na sa buong Daegu at Busan? Yun din ang balita ko. Sabi ng impormante, maliit na tropa militar lang ang nakaistasyon dun sa lugar. Ang dami na yun, kaya ng batalyon natin. Batalyon? Yung mga bata sa baba? Hoy! Kung nasusuka kayo, ibaon niyo mga ulo niyo rin sa mga latang wala naman sa sulok, ha? Huwag sumuko sa sayag! Ikaw, pagkain mo yan, hindi ba? Hindi ka kakain? Hoy! Hoy! Anak ng medic! Ay! Kadiri naman! Buisit! Oh. Mauna pa tayong mayari ng hilo kaysa sa kalaban eh. Hoy, mangangasuraw ang tatay mo. Sanay ka mamaril? Nakabaril na ako ng maraming hayop, pero hindi pa ako nakabaril ng tao. Anong kaibahan? Lahat naman ng mga yun pare-pareho ng hayop. Pre, tingnan mo. Gawa ng mga kaklase kong babae noong sekundarya yan. Yung babaeng naglagay sa akin yan, mahiyain siya at sobrang ganda. Noong tiningnan ko siya talagang, nako, namula ang mukha niya. Hindi pa nakasakay ng barko ang mga taga-Daegu, kaya nahihilo sila. Taga-san ka ba? Sa Kota Langsa. Kota Langsa? Opo, sa North Korea. Wala kang punto kung magsalita. Lumipat kami patimog, 1 taon pagkatakas. Nawala yung punto ko sa eskwelahan. Ba't kayo nagpunta sa Timog? Yung mga sangganon nakikitropa sa mga Ruso. Inangkin yung paggawaan ng pamilya ko. Kaya pinangunahan ng tatay ko ang pagtawid ng pamilya sa border. Sir, pwede ba akong magtanong sa'yo? Ano? Unang grupo lang ba ang dadaong sakay ng barko? Wala bang darating na tulong? Yun lang ang kaya ng himpilan. Huwag kang mag-alala. Kapag nakababa na tayo sa barko, ang mga kalaban, uubusin ko lahat. Basta, diyan ka lang sa tabi ko. Kilala mo ako.
Akong pinakaasintadong bumaril. Mandukgo! Bang! Bang bang! Busan, South Korea. Paano mo nalaman? Kasi mawalang galang na hindi ganun karami ang mga periodistang walang alam sa Incheon. Ilang linggo ng operasyong alam ng lahat ang tawag ng Tokyo Press doon. Sana konti lang ang alam ng mga komunista kaysa sa reporters. Kapag pumalpak ang pagdaong, isusuko na ng US ang South. Plano nilang ilikas si Presidente Ri, kasama ng 100,000 magsisilikas. Parang hindi sila aalis. 5 taon pa lang naman silang malaya. Pinanood ko sila na ipaglaban yun. Tumira si Ri sa Hawaii. Babalik siya kung wise siya. Ganon din sa'yo, Miss Maggie. Mag-impake ka na. Kapag tumawid sila sa Nakdong River, lahat tayo aalis dito. Ang lakas ng ulan sa labas. Mga barko at eroplanong pandigma dapat ang mauunang umatake sa kalaban. Ano yan? Tapos dadaong tayo 200 metro mula sa baybayin. Kaso, masyadong mataas ang alon. Pagkatapos 4 lang ang bangkang pandaong natin. At sakali mang kanselahin ang suportang kanyon dahil sa bagyo, isang plano na lang ang meron tayo. Hindi. Kahit na hilingin nilang kunin ang barkong ito, isipin mo naman ang posisyon ko bilang kapitan ng barko. Pakiusap. Kapag sumikat ang araw bago dumaong, tapos na agad ang laban bago pa man magsimula. Paano nila nagawang ipadala ang mga batang hindi handa? Ibalot na maigi yung mga rasyon nyo tapos ilagay sa ibabaw ng bag. Kapag nabasayan sa pagdaong, hindi na yung makakain. Tagasol! Pakialaman mong sarili mo. Ano? Di nakawin ko na lang yung rasyon ng North Korea. O ayan, pakasawa ka rin sa pinulbos na munggo. Ano? Kung may angal ka, lumaban ka sa akin. Ireserba mo ang angas mo sa kalaban. Itatago ko para sa'yo. Sabihin mo pag nagutom ka. Sabihin pag nagutom. Ang yabang magsalita ng pasigat na hambog na yun. Akin yan. Hello? Ano? Kailan? Humanda na! Pugay kamay na! Baba! Sa loob ng 1 oras at 400 hours, dadaong na tayo sa Jiangsu. Ang tropa nating aatake, babawiin ang posisyon sa mataas na lugar na 200 metro ang layo. Gagawa ang UN fighter planes ng pagsalakay bago ang pagdaong natin. At ang US, titira ng mga kanyon mula sa barkong pandigma nila. Kahit na makatatanggap tayo ng suporta mula sa kanila para sa labang ito, tayo pa rin na magigiting na sundalo na maglalagay ng watawat natin sa lupang babawiin. 9 na araw matapos ang pagbawi, tayong lahat babalik na sa Busan. Sa unang laban na panalo nyo, uuwi kayo sa lupang sinilangan nyo bilang may pagmamalaking sundalong bahagi ng unit niyong. May tatanong ako sa inyo. Kaya nyo bang mabuhay ng walang bansa? Hindi, sir! Kaya ba ng pamilya niyong mabuhay ng walang bansa? Hindi, sir! Magaling. Lumalaban tayong lahat para sa bayan at pamilya natin. Ang tagumpay natin, makakamit natin kasama ng pagnanais natin. Aalalahanin to ng ating mga kababayan habang buhay! Mga kadete pa lang sila, sir. Halos wala pang pagsasanay. 10 araw, yung iba wala pa. Anong punto mo, Maggie? Meron tayong mga puwersang Amerikano na may karanasan na nandito mismo sa Korea. Hindi ko maintindihan kung bakit nagpadala ng mga bata para labanan ang hukbo ng North Korea. Anong puwersang Amerikano ang gusto mong ipadala ko, Maggie? 786 na sundalo ko ang namatay kagabi.
sa pagtatangkang protektahan ng Nakdong. Sige, sabihin mo sa akin, sino ipapadala ko? Sir, Alam mo, Maggie, ginagawa namin ang lahat sa ngayon. Masyado lang lumipis ang hanay namin. Wag mong isusulat yon. Hindi dapat lumabas yon. Isa pa, masyado na maraming inaasikaso si MacArthur dito sa Incheon. Ito ang digma ang Korea. Koreano ang bahala sa... Jang Sari. Hindi alam ng mga batang yun na magpapakamatay sila. Endigot, ito ang Munsan. Darating kami sa loob ng 39 na oras, over. Kung walang suportang anyon, ano na mangyayari sa ating lahat niyan? Ha? Munsan! Ito ang Endicott! Ito ang Munsan. Handa na bang airstrike at artillery, over? Munsan! Ito ang Endicott! Hindi kita marinig. Naririnig mo, over? Munsan! Ito ang Endicott! Naririnig mo ba? Ay, nako, pambihira. Malapit na tayo eh. Bagalan natin. Itutuloy natin ang plano. Anong plano? Panatilihin ang ganitong bilis. Ano? Paano kung mabalahaw tayo sa pagdaong? Bahala na. Ano? Endigot, ito ang Munsan. Ihanda ka agad ang mga kanyon. Ihatid natin sila sa pampang. Hanggat kaya natin. Baliw na ba kayo? Iilan lang ang mga bangkang pandaong. Patatalunin mo ang mga bata sa gitna ng dagat? Ibaling pa kanan! Ihinto ang makina! Ayos lang! Huwag kayo matakot! Walang gagalaw! Ubo! Endigot, ito ang Munsan. Sisikat ang araw sa 1 oras. Hindi na makapaghihintay. Pahingi ng... Endigot! Magpadala agad kayo ng tulong! Kayong lahat, yumuko kayo! Ibaba niyo mga ulo niyo! Yumuko kayo! Ayos lang!
ng lubid! Mauubos lahat ng mga bata! Ako na! Ako na lang! Wala akong maaasahan sa inyo! Mas kabisado ko ang Agos kaysa sa kahit na sino riyan! Kapitan! Leader ng pangalawang squad, Sung Pil Choi. Isa akong manlalangoy. Pasamahin niyo po ako! Tayo na! Tayo na! Iligtas siya! Ayos kayo! Tayo na! Bilisan mo! Bilis! Bilisan nyo! Tayo na! Ayos ka lang! Ingat ka sa mga bomba! Tapos na! Kilos! Lusob! Lusob! Baklasin yung mga baril natin, Kapitole! Atras! Balik sa grupo ka agad! Tayo na! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Balik sa grupo! Bilis! Bilis ang kilos!
Halika. Dipunin ng special ops at sumugod pa kanan. Puntiryahin yung machine gunner sa taas. Opo, masusunod. Pangatlo't pang-apat. Opo. Kami ng grupo ko magpapaputok mula rito. Kaya kayo, kilos pa kaliwa ng 40 metro. Agawin ng atensyon hanggang ang special ops team makuha ang Tutska. Opo, sir. Ako nang bahala sa kaliwang Tutska. Ikaw lang. Nakakuha ko ng isa. Pero huwag kang mag-isa. Mas mabuti pa kung mag-isa ako. Sandali. Ikaw. Sir, Kete. Sasama kayo sa akin. Opo, sir. Sasama rin ako. Doon sa bootcamp, ako ang pinakamabilis. Pinakaasintado rin ako. Sige, sumama ka. Opo. Una't pangalawa, magpaputok! Tayo na! Kilos! Opo! Sniper! Kaya mong tamaan yung machine gun mula rito? May mga sundalong nakaharang, sir. Lilibangin namin sila. Kaya asintahin mo. Bantay! Buwisit kayo! Bomba! Tayo na! Lusong!
Malaking Hoy, ilang! ka lang! Huwag ka nang manlaban! Nabawi na ang burol! Tayo na! Inay. Inay, si Sangho ito. Noong nagpunta ako sa eskwelahan noong bigla ang pagtitipon, biglang pumasok ang militar ng norte at sapilitan kaming pinasuot ng uniforme at pinasali sa hukbo nila, saka dinala sa labanan. Alam nyo, nag-aalala ako dahil umalis ako nang hindi nagpapaalam sa inyo. 100 beses nang tinamaan ng bala ko ang mga kababayan natin. Gaano karami na kaya sa kanila ang naghirap ng dahil sa mga bala ko? Nakailalim yung uniforme ko sa eskwelahan sa uniforme ng norte. Kapag may nakasalubong akong sundalo natin, sasabihin ko sa kanilang estudyante ako sa mataas na paaralan ng Kyunggi. Baka hayaan nila akong mabuhay. Umaasa ako na magwakas na sana ang gyerang ito. Labis akong nangungulila sa pamilya natin. Yung iba pa, Patay na lahat, sir. 139 ang patay, 14 ang bihag. 3 Tuchkas ang wasak, 2 kanyon, 1 mortar ang nakuha natin. Tapos may 2 jeep at 1 truck na maayos pa ang lagay. Sira yung radyo. Patay na. Lahat ng operator. Sa ngayon, wala po tayong paraan para matawagan ang kampo. naubusan na rin tayo ng rasyon. Pwede ko bang utusan yung mga bata para pumunta sa kalapit bayan at manguha? Sige, kahit anong makakain. Hoy, kayo! He graduated from Korean Military Academy, and after he was commissioned, he only worked for Troop Information and Education. He's not a scraper. Also, he's a little bit naive for a soldier. That's what he thinks. But you assigned his unit to lead the attack on Jiangsari? Bakit daw pinadala yung unit niya sa Jiangsari? Nagkusang loob siya. May narinig siyang kung anong bagay mula sa mga bihag ng digmaan at Volunteer. gusto niyang bumuo ng isang grupo. You mentioned he's building Kaya ang a war sabi team, ko sa so I kanya, told him to do gawin it. niya. And did those students complete their training before you deployed them? Natapos ba ng mga estudyante ang pagsasanay bago isinabak? Tungkol saan ba ang isinusulat niya? What's this article about? General Lim, can you tell me how you're planning to support the troops at Jiangsari? Because surely you're not just going to desert them. Magpapadala raw ba kayo ng tulong? Oh, ano bang problema ng babaeng to? Ha? Kapag hindi nagtagumpay ang malaking misyon ng militar sa Incheon bukas, If the katapusan mission na ng in Incheon lahat. fails, everything will fail. Alam mo, pumayag ako sa panayam na ito dahil kay Colonel Stephen. At nagpapasalamat ako na may malasakit ka para sa mga tauhan I ko. appreciate Pero your kailangan mo concern, maghunos-tili but sa mga please, komento remain bilang objective. mamamahayag. So you have no plans to support the attack because you can't expect them to succeed without one. Pag pumalpak ang misyon, responsibilidad yun ni Lee. If Captain Lee does not succeed, he's the one to take the blame. Hoy, umalis ka na. He wants you to leave. I've seen a lot over the years as a war correspondent, but this is the first time I've ever seen a commander who doesn't care about his own men.
We're done here. Anong sinabi niya? Ano sabing sinabi ng bruhang babaeng yon? Sir, ginawa ko lahat ng kaya ko. Endicott. Endicott, sumagot ka. Ito ang unit Myong na nasa Jiangsari. Endicott, sumagot ka. Narinig ko mensahe ng taga-radyo bago umatras. Merong 2 rehimyento na ipapakalat bukas mula sa Pohang. Kasama ang 4034 na mga tangke. Gaano katagal aabutin yon? Hindi lalagpas. Hanggang paglubog po ng araw bukas. Bilis! Ito na nga eh. Makuha kayo! Uy, konting tulong naman dito. Alerto! Dito pa. Anong problema? Nakakita ka na ng mga bangkay, di ba? Oh. Ayan. Uminom ka. Salamat sa alok, sir. Huwag mo idudura yan. Lunukin mo lang. Sira. Sigurado ako nakatikim ka na ng alak noon. Mukha ka matalino. Nakuha ba kayo? Yun naman do! Akala ko namatay. Pahingi! Ako rin, bigyan mo. Ayos ito! Huwag kang mag-alala. Nanggaling sa bayan ng mga Sa kabila. Para sa grupo natin. Galing! Yung mangkuko, akin na. Dahan-dahan! Huwag mo itapon yan. Ayan. Ha? Tubig. Walang binigay na tubig. Ano? Kakainin ng hilaw? May tubig dagat. Sobrang alat niyan. Ano naman? Wala namang ibang makain eh. Kukuha ko. Ayun! Wala lamang. Luto mo na yan! Luto mo na yan! Ang bihira. Nanunuyo yung bibig ko sa alat eh. Kainis, ito pa yata ang papatay sa atin imbis na gutom. Kainis. Talagang nakakain mo yan? Handa na po yung bangka. Pala rin nawa kayo. Kayo ang magparating sa mundo. Kung anong nangyari. Gagawin namin, sir! Pugay! Na! Apat na tangke? Sa isang tama, ilan kaya ang mamamatay? Ipadadala namin ang mga bata mo sa Jiangsari. Po? Mahigit 700 lang. Opo, pero puro mga kadete lang. Hindi pa po sila handa sa labanan. May papalit sa'yo bilang commander. Isinaalang-alang kita sa paggawa ko sa desisyong ito. Ako na lang ang sasama. Wala kang karanasan.
Kapag hindi nagtagumpay ang misyong ito, paano mo kaya makakaya ang sising ibubunto ng lahat? Atakihin sila. Po? Sa halip na tayo ang maghintay sa pag-atake nila sa atin, mas mainam kung tayo manambang sa kanila. Tagalusob tayo, di ba? Hindi pwedeng maupot maghintay. Alam nilang wala tayong transportasyon. Iisipin nila na nabaon na tayo rito at nasa posisyon para dumipensa lang. Pero nasa atin ang mga truck at jeep na iniwan nila sa kampong ito. Isang grupong lulusob ang gagamit sa mga yan at gerilyang sasabak. Sorpresang pag-atake. Kapag nanakaw natin ang lagusan, magkakaroon tayo ng oras hanggang dumating ang mga barko. Ilang oras pa ba natitira sa atin para madaliin ang lagusan? Kaninang umaga sila umalis sa Pohang. Aabutin ng 5 o 6 na oras bago marating. Ibig sabihin mga 2 hanggang 3 oras na lang po ang meron. May naiwan ba mga pampasabog? Opo. 2 kahon na gawa sa Russia. Sabihin ng Special Ops Team na magpalit uniforme. Tipunin ng mga pampasabog pagkatapos sumama sa akin. At ikaw, pumili ng matatalinong tauhan. 800 hours, Setyembre 15, 1950. Tinyente, may telegrama tayo. Dito tayo pa May telegrama tayo. Ang Wolmido, okupado na ng US Army. 17 ang sugatan. 108 ang patay sa kalaban. 133 ang sugatan. Mukhang tagumpay ang pagdaong sa Incheon. Isa itong malaking tagumpay. Simula pa lang ito! Tagumpay! Ang galing! Ang galing! Sir, sandali. May 2 rehimento mula North Korea ang umalis ngayon pa Jiangsari. Balita ko, tagumpay yung pagdaong sa Incheon, edi masusundo na natin sa Jiangsari yung mga bata. Nagpadala nga ng mga barko ang Navy. Ang GMS TO4 pero hindi pa sila nakakabalik dahil sa sama ng panahon. Yung pa naman sana ang huling chance ko. Pues, hindi sila tatagal doon. Wala pa bang balita kay Kapitan Lee? Wala pa rin. May namamatay talaga sa giyera. Hindi yun may iwasan, pero kung hindi natin maililigtas sa mga kaya nating iligtas, pues, ano tayo? Makinig ka. Maggie. Magtiwala ka lang. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko para tiyaking walang mamamatay ni isa sa pampang na yon. Okay? Yun lang ang kaya ko sa ngayon. Nakatapak ka ng bomba? May bomba! Nakatapak siya ng bomba! Huwag kang gagalaw. Diyan ka lang. Ay, mukhang dumulas dito sa pagguho ng lupa. Matras kayo! Sige. Alisin mo ang paa mo tapos ilalagay ko ang akin. Pero sir... Pwedeng sumabog, pwede rin hindi. Sargento! Utos yun. Sige. Isa. Dalawa.
Pasaway. Wala pa ako sa bilang na 3 eh. Mga duwag. Duwag! Ayan! Ang tank may na ganito. Hindi sasabog kahit 10 pa kayo. Haryungi. Sir? Buti nakakita ka nito, kaya dalin mo. Kilos na! Saang lugar ba tayo pupunta? Yung iba naiwan dun. Dahil yun sa akin. Ano? Mas magaling tayo makipaglaban. Kaya nabigyan tayo ng espesyal na misyon. Baka nga, bigyan pa tayo ng medalya. Umiyak ka nung nakatapak ng bomba. Buisit, ibang usapan yun! Hindi ba kayo gutom? Pakiramdam ko umuurong ng sikmura ako eh. Ayos ka lang? Ikaw, bakit wala ka man lang sinasabi kahit na ano? Hindi ah. Nag-usap kami magdamag kagabi. Magdamag kang naghilik ng malakas kagabi? Parang medyo namayat siya. $1,400 hours, Setyembre 15, 1950. Kapag pumasok sila riyan, tingin ko yung tangke hindi makakamaniobra. May iba bang plano? Kapag pinasabog natin yung lagusan sa timog, nasa mga 10 metro nito ang may sasara natin. Magaling. Tulungan si Sargento magkabit ng pampasabog at magpatrolya sa pasukan sa lagusan sa timog. Opo, sir. Opo, sir. Hoy! Kunin ang mga pampasabog at magtungo sa lagusan sa timog! At ikaw, Kadete! Get Ellie! humanap ng pwestong kita ang lahat at magmatsyag laban sa kalaban. Kapag nakita, mag-ulat ka agad. Opo, sir! Ito. Dalhin mo rin. Ingat ka. Opo. Buisit. Nandiyan na. Tapusin ito matras! Kilos na! Umalis ang lahat! Kilos na! Sige, umalis na kayo. Bilis, alisin niyo na ang truck dito! Tapusin na yan! Napakarami nila! May mga tangke! Gano'n pa katagal? Mga 10 o 5 minuto pa. Bilisan niyo! Alis na riyan! Sargento, kailangan na nating umalis! Sir, kailangan na nating umalis! Nandiyan na! Kailangan na umalis! Alis na! Alis na! Alis! Kilos! Anong ginagawa mo? Kumalas ang detonator!
Buisit! Sandali lang! Alis! Alis na, sira! Labas na. Ano yon, ha? Tingnan nyo. Opo. Bakit ang tagal nila? Kababayan, saang unit ka? Sumunod kayo! Tira. Tira. Buisit. Iminungkahi ko sa kampo na kailangan din natin ng grupong Tagalusob. Pero tumanggi sila. Kaya naman, napilitan kami ni Tesok na bumuo ng Tagalusob mula sa mga kadete. Pero hindi namin alam na isasaba kami kaagad. Wala na tayong bala. Hindi na tayo makakalaban pa. Nakarating kaya ang mensahe? Sana. Sana nga, oo. Patingin. Ano ba? Ako na. Tanggalin ang shrapnel,
linisin at bendahan, di ba? Sige na. Doon ka sa may mas malalang sugat. Kami nang gagawa. O sige. Hindi siya si Jong-sik, kundi si Jong-yu. Kambal sila? Si Jong-sik ang uniko iho ng pamilya nila. Nagpalit sila ng damit sa bootcamp bago tayo sumabak. Sabi ng tatay nila, siyang makipaglaban imbis na kapatid niya. Hindi! Pinilit ko siyang pumayag. Mas magaling ako kaysa sa ibang lalaki riyan. Kaya, huwag mo akong isumbong. Ang kapatid ko, responsibilidad niya ang buong pamilya at pangalan namin. Parang awa mo na. Sungpil, may puntong norte ka? Opo, meron. Paglubog ng araw, humanap ng pagkain sa kalapit bayan tapos puntahan kami sa pampang ng Jangsari. Nagugutom na ang lahat eh. Masusunod po. Kung ganun, aasahan kita. Opo. Aasahan sa ano? Tuloy na. May tao ba sa bahay? Parang may nagkakatay ng aso. Oy! Luto na ba yung aso? Matagal pa bago kumulo yung tubig. Ano yun? Guys. Kabayan. Kinakatay niyo ba yung aso? Talaga? Pwede ba akong makahingi? Teka, sa anong unit ka ba kabilang? Ano bang mga ranggo niyo? Bakit nandito kayo sa lugar na to? Sabi ng kapitan namin, maghanap kami ng sarili naming pagkain. Kuya? Jepil? Ikaw nga ba yan? Sumpil Joy! Ako nga! Ako nga si Sungpil! Ang tagal na panahon na! At buhay ka pa pala! Anong meron? Magkakilala kayo? Pinsan ko siya! Kaya lang, ang pamilya mo, hindi ba lumipat lahat sa timog? Oo. Ganun na nga. Pero, bumalik kami sa Hoju. Talaga? Bakit hindi niyo kami kinumusta? Ano eh, gagawin din naman namin. Oy, sa tingin ko yung pinsan mo isang... Tigil! Kahit isang daliri lang ang kumilos, patay kayo! Huwag! Tama na. Hindi dapat mag-ingay. Buisit. Huwag kang gagalaw.
Kuya? Maayos ba ang pamilya mo ron? Hindi ba kakaiba yun? Ang ano? Sa tingin mo, bakit voluntaryong sumali si Sungpil dito matapos lumipat? Ipinanganak lang siya sa norte. Sa Seoul siya nag-aaral. Bakit? Ang daming pinatay na mamamayan natin ng mga taga-norte. Bakit pinilit niyang gawing bihag na lang ang mga yan? Kasi pinsan niya yung isa sa kanila. Papatayin mo ba siya kung ikaw yun? Oo naman. Kahit kapatid ko pa siya, babarilin ko pa rin siya. Malayong lugar na to. Itali sila. Tapos iwanan natin dito. Sabi na nga, mangyayari to eh. Alam kong may kaduda-duda talaga sa'yo nung sumisip-sip ka kay Kapitan. Espiya ka, tama? Kalokohan yung sinasabi mo. Dagdag pahirap lang sa atin ang magdala ng maraming bihag. Sige na. Itali na sila. Hindi pwede! Kung umalis ka rito para maghanap ng ligtas na lugar, dapat nanahimik ka na lang. Bakit sumali ka bilang kadete? Hoy! Nung nagboluntaryo siyang lumangoy para magtali ng lubid sa Pampang, alam niyang hindi siya mababaril dahil kapanig nila siya. Hoy! Umamin ka. Bakit ka sumali? Sabihin mo ang totoo. Kung hindi, babarilin ko ang pinsan mo. Bakit? Anong masama sa pagpatay sa isa pang kalaban? Ibaba mo ang baril mo! Huwag mo akong utusan, espiya ka! Anong? Tumataka siya! Pigilan niyo! Papariling ko siya! Tapos magpapakamatay ako! Jepil! 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 Walang iya ka! Ano, ha? Hoy, ano ba yan? Tama na, magkakampi tayo! Ano ba? Tayo lahat dito, ano ba? Tama na yan! Tama na! Anong problema mo, espiya ka? Halika, papatayin din kita! Patawad. Patay na sila. Si Inay at Titay. At kapatid ko. Patay na. Binomba kami sa daan habang papunta kaming lahat sa timog. Nakaligtas ako dahil nag-igib ako. Gusto kong maghigante. Sumali ako sa militar kasi gusto ko ng hustisya. Jepil. Patawad.
Ayan na sila. May pagkain ba? Patawad! Dahil hindi kami nagtagumpay! Ayos lang. Alis na. Inay. Ayos ba mga kapatid ko? Hongte! Hongte! Kuya! 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 Ito, patatas. Kainin nyo sa biyahe nyo. Salamat. Ingat ka. At ikaw na magpaalam kay Tio para sa akin. Ang sabi niya, magbabago ang mundo anumang oras. Balang araw, makikita ulit tayo. Ingat ka. Kinuwento ni Gete ang tungkol sa pinsan mo. Pasensya na. Nasa gitna tayo ng giyera. Alam ko yun. Kakampi. Basta lang umalis? Baka recon mission. Baka makita tayo. Huwag ka magbuhat. Oh! Ayun! Ayun na! Ayun na! Atras! Atras! Tumabi kayo! Ayun na! Andito kami! Uli na lang, tumating ka sila! Sakay! Leader ng grupo! Sakay na! Sakay na! Baka malapit lang ang barkong pantigma! Mauna na kayo! Babalik ako! Opo! Teka! Hindi naman niya tayo iiwan dito, di ba? Baka hihingi siya ng tulong! Sana magdala siya ng maraming pagkain. Banda rito sa lugar na to pero nakadepende na yun sa target. Naiintindihan nyo? Opo, sir. Sige, yun lang. Anong ginagawa mo? Balita ko may isang marine merchant LST na papunta sa Jiangzhari. At?
At sasakay ako sa barkong yun, sir. Hindi. Hindi pwede. Ayokong tanggalan ka ng kahit ano, Maggie. Bilib ako napapayag mo si MacArthur sa bagay na to. Ang galing mo ron. Pero huling bagay na gagawin ko ay magpadala ng babae sa pagliligtas. Magkakagulo ng husto sa pampang na yon. Hindi ako pupunta kung wala. Balita ang gulo at trabaho ko ang maghanap ng balita. Tama yun. Tama. Diyos ko, sinusumpa ako. Kapag pinaalis ka nila rito dahil babae ka, hahanapan kita ng pwesto sa isa sa mga taga-baril ko. Ano yun? Baliw ka ba? Gunggong ka. Ang engot mo. Sino yung kumalabit ng gatilyo? Paubos na mga balang meron tayo. Sino? Lapit. Ngayon na! Patawad, sir. Nakakasapala nung nilapag ko. Tiisin mo. Alam kong hindi ikaw yon. Pero responsibilidad mo sila. Makinig kayo kapag naulit pa uli ito. Tataniman ko talaga ng bala ang katawan niya. Gunggong ka. Dapat naka-safety lock. Hangal ka ba? Akin na. Kainis. Gunggong talaga. Ibabalik ko pagkatapos ng misyon. Kaya ikaw, huwag kang aalis sa likod ko, buwisit. Kasalanan mo yun. Ano yun? Ikaw ang dahilan. Kaya napasali kami ni Jongsik sa gera. Kasama ko sana ang pamilya ko ngayon. Anak ng... Pwes, bakit hindi ka umuwi sa inyo nung panahong may pagkakataon ka? Noong unang linggo pa lang. Ayaw mo akong magtaas ng kamay. Anak ng hangal! Mamamatay ka pag sinabi ko? Bawiin mo yung sinabi mo. Ang nanay ko. Hindi siya hangal. Patawad. Kasalanan ko. Ano yan? Ha? Kasi baka may ahas dito. Ikaw, gutom ka na, no? Hindi. Gusto kitang ipagluto. Ikaw, tingin mo ba hangal ako? Hindi. Ang tingin ko para kang bato. Batong matakaw? Eh ano kung matakaw? Ang lalaki, dapat malakas ang katawan. Ganun mo, iniligtas ang buhay ko noon. Kaya ako pinilit na kainin yung maalat na kanin. Ay para magawa kong protektahan ka ng husto. Talaga? Sungpil Choy. Galing yan kay Commander. Pupunta akong Amerika pagkatapos. At doon, mag-i-English ako para makabingwit ng kana. Tandaan mo yung piloto ng chopper.
Wow. Ang astig niyang pagmasdan, hindi ba? Gara ng helmet at salamin. Ba't nandito ka? Ang commander natin. Hindi ka pinapunta rito. Panglima ako sa 16. Bago ako mag-1 taong gulang, nabuntis na naman ng nanay ko. Kaya naman, pinalaki ako ng mga kamag-anak namin na walang anak. Sa wakas, bumalik ako sa amin nung 7 taon na ako. Kaya lang, tingin ko kahit kailan hindi ako nagustuhan ng pamilya ko. Hindi ako lumaki sa mga kapatid ko. At ang nanay ko, hindi siya ang nagpadede sa akin. Kaya wala talaga siyang pakialam sa akin. Kakain sila ng masarap. Kahit na wala ako roon. Hindi ako kasama kapag pupunta silang lahat sa magandang lugar. Kapag pinagsasalitaan ako ng mga kuya ko, lumalaban ako agad. Wala akong sinasanto. Ang nanay ko, palagi siyang may suot na makapal na gintong singsing. At kapag hinahampas niya ako sa ulo habang suot yun, nahihilo talaga ako. Buisit! Bakit pa kasi nila ako binawi? Kung minsan naiisip ko yun. Pero ang kakaiba ron, ayokong bumalik sa mga kamag-anak ko. Bakit kaya? Kapag umuwi ako, bilang isang bayani, ang pamilya ko, baka sakaling magustuhan na nila ako. Naiinggit ako kasi parang pinalaki ka sa pagmamahal. Pasensya na. Patawarin mo ako. Patawad. Harinki. Mabuhay ka. At pumunta sa Amerika. Huwag kang mamimigay. Sa'yo yan. Ayan na. Sa wakas! Sa wakas! Kain na! Kain na! Sandali! Ano ba? Ano ba? Sandali! Magtulungan dito! Pati ba? Dati magkakaroon na! Tulungan ako! Sa wakas! Salamat dito! Kain sa ano mo! Ang dami naman! Kain din tayo! Dito! Dito! Bilis!
Uy, sobrang tamis! Talaga? Ibang klase to! Sige lang. Darating ang barko. 600 hours bukas. Kaso nga lang, ang ika-5 Dibisyon ng Norte aatake uli papunta sa atin. Alinman na mauna, maghanda sa masamang mangyayari. Harangan ang ika-2 pangkat ng kalaban para magkaoras. At ang iba, magsilikas muna. Kasama ng mga sugatan. Opo, sir. Patayin ang makina! Yan ang lugar. Hanggang dito lang. Imposibleng dumaong sa layong ito. Lapit pa. Sa parehong araw ng pagdaong sa Incheon, isang maliit na pwersa ng South Korea ang naglunsad ng panglitong atake sa kabilang pampang. Sa loob ng ilang oras, inera ng Pyongyang TV ang balita ng pag-atake na naghati sa pwersa ng North Korea at nanlito sa kanila. Ito ang Unit Myung. Gerilyang grupo na binubuo ng mga nagboluntaryong estudyante na 10 araw lang nagsanay. Hindi yun sapat para makatanggap sila ng opisyal na numerong pang-militar. Nandiyan na sila! Mas maaga pa silang dumating. Ihanda ang flare. Barikadaan ang pampang. Paanda rin ng mga sasakyan at mga tangke. Opo, sir! Kilos! Bilisan niyo! Coordinates. Ipinapadala... Bilis! Bilis! Bilisan niyo na! Ngayon na! Sige na! Pumwesto lang kayo! Marilyn, pag nakita silang parating! Bakit ayaw lumapit? Ang radyo. Jochiwon, Jochiwon. Ito ang Unit Myung. Palapitin yung barko, over. Magpapadala kami ng mga bangkang pandaong. Isakay muna ang mga sugatan, over. Imposible. Hindi makalalangoy ang iba sa layo. Ilapit ang barko, over. Hanggang dito na lang, lumigas na kayo. Umatras na kayo ngayon din, over. Tayo ang lalapit. Kilos! Sa pampang! Malapit sa barko! Bilis! Sakay sa barko! Bilis! Bilis ang dilo! Bilis! Sige, takbo lang! Sakay na! Bilis! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Sakay na rito! Dali! Dali! Alihan nyo! Bilis! Walang titigil! Bilis! Atras na! Atras! Atras sa barikado sa pampang! Atras! Yuko! Yuko! Bilisan nyo! Dali! Dito! Dito! Bilisan nyo! Pasok tayo!
Huwag sabi! Kapag hindi sinara, patay tayo! Mandok! Ba't di ka sumama sa mga sugatan? Hintay kasi kita! Bilisan natin! Kainis! Bakit isinara niyo yung pinto? Buksan niyo yon! Malulunod tayo sa alon! Kailangan na natin umalis agad! Wala tayong magagawa. Patawad. Puwesto sa barikada! Kilos! Kilos! Kumilos kayo! Kilos na! Buksan dito! Buksan niyo! Pasukin niyo kami! Pasukin niyo kami! Kilos! Kilos! Nandito pa kami! Dito! Bilis! Dito! 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 Dito kaya! Dito! 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 Dalihan niyo! Bilisan niyo! Dito! Bilis! O, dito na! Bilis! Kapit! Huwag kang bibitiw! May iwan na sundalo! Mga estudyante, umatras na kayo! Kilos! Mauna ka na! Bilis na! Akinig pa rin! Alis! Sige, kilos na! Bilis! Kumilos ka na! Bilis! Bilis! Sumpil, Joy! Eto! Ibigay mo sa pamilya ko! Saan ka pupunta? Una ka na! Eto, sa pamilya na. Hoy! Bakit ka babalik? Sumpil! Hoy! Bakit ka bumalik? Sabay tayong umuwi. Wisit! Kaya mo yan! Kunti pa! Kapit! Kunti na lang! Paanda rin na. Panda rin na! Uwi na tayo! Kumapit ka! Jongyo! Jongyo!
Buisit! Sarento! Sarento! Buisit! Mga buisit! Makakauwi kaya tayo? Kaya natin. Paalam. Kaibigan. Inay! Inay! Diyos ko. Magpahayag ng apela ang nasasakdal. Pumili ako ng binatang mahuhusay at may pagnanasa sa hustisya. Kung hindi sila namatay sa pampang ng Jiangsari, siguradong magkakaroon silang lahat ng magandang pamumuhay. Bigyan niyo sila ng mga numerong pang-militar. Nang sa ganon, ang mga tao maaalala sila sa hinaharap. Para doon, ipagpapalit ko ang buhay ko.
Sir, parang awa niyo na. Sinintensyahan siya ng kamatayan? Umpisa pa lang palpak na ang misyong yun. Paano nila nagawain sa isang taong kaunti lang ang tumulong kagaya niya? Naghahanap pa nakatataas ng aako sa responsibilidad para sa pag-abandona sa Munsan at sa maraming bilang ng namatay. Telepono, tatawagan ko ang general. Hindi siya tutulong. Dahil sa pagkukulang at malaking bilang ng namatay, itatrato ng UN ang misyong ito bilang classified at itatanggi ang anumang kaugnayan. Pakiulit nga. At ito pa. Ang artikulo mo, pinasa para sa DOD review. Hinarang mo ba to? Hindi. Nakuha ko yan sa diplomat na may utang sa'yo. Hindi raw naaayon ang laman ng artikulong yan sa pambansang seguridad. Illegal ang ginawa mo! Tingin mo, bakit di na mabilang na buhay ng Amerikano ang naisakripisyo rito, Maggie? Alam ko na. Naiintindihan mo na lahat ito ginawa upang protektahan ang Amerikanong pamumuhay, hindi ba? Kalayaan sa pagsasalita ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng Amerikanong paraan ng pamumuhay. Sisiguruhin kong malalaman ng mundo ang tungkol sa digmaan sa Korea. Sige. Ay nako, alam mo, napakarami kong anak. Ha? Ang hirap kaya ng ganon. Ay nako, hindi naman ikaw ang magpapalaki sa kanila? Alam mo, masaya kapag marami. Maraming katulong sa bahay. Sa bagay, tama ka rin. Marami kang makakatulong sa bahay. Sonia! Harion! Sumpil! Kayo, mabuti bang lagay niyo? Sige, ate. Sumama na sa inyo nung isang buwan. Susunod na rin ako sa inyo riyan. Pagdating ko, huwag niyong sasabihin, hindi niyo na ako nakikilala dahil tumanda na ako. Naibalik ang karangalan ni Teniente Myung-Hun Lee, ang taong ginampanan ni Myung-Joon Lee sa pelikula, at iginugol ang kanyang buhay para mabigyan ng numerong pangmilitar ang kanyang mga tauhang namatay. Nais pasalamatan ng mga gumawa ng pelikula ang mga babaeng Amerikanong mamamahayag na nagsilbing inspirasyon sa karakter ni Maggie. Inaalay namin ang pelikulang ito sa mga estudyanteng sundalo na isinakripisyo ang kanilang mga buhay upang ipagtanggol ang bansa.